So bagong lahat, luma muna. Mukhang rig yung nangyaring trade kay Luka at kay Anthony Davis. Pero saka na yan, sayang din sa content, conspiracy theory. Bumalik ulit ang interest kasi ng ibang mga fans sa NBA na mostly yung iba doon galit sa ginawa ng Dallas. Pati ibang mga executive ng ibang mga teams galit din sa ginawa ng Mavericks na mismong yung Utah Jazz na kasama sa trade bilang ikatlong team. Hindi alam na Lakers pala mapupunta si Luka. Based sa isang report, originally kasama pa doon si Dalton Knecht sa package na pinull out agad ng LA dahil kinumbinse ni Rob Pelinka na wag isama si Dalton dahil di umano malaki ang risk kay Luka na meron siyang drinking at weight problem. Dahil naman wala na si Anthony Davis sa Lakers, problema tuloy yung big man nila. Meron silang Jackson Hayes, Coloco at yung isa pa yung muscle man, nakalimutan ko lang yung pangalan, hindi si Big Manuel yun na. Tatangkain di umanong kumuha pa ng Lakers ng isang sentro para makapag-build ng isang lineup kina Luka at LeBron. Siyempre kasama si Bronny. Kaya di umano hindi sinama itong si Dalton dito sa Luka trade para maging option or gamitin bilang trade piece kay Miles Turner na ang kasama naman sa package niya si Hachimura at 2 first round pick, either swap protected or add protected. Dahil din galit ng ibang mga executive sa ginawa ng Dallas, damay din doon ng LA. Yung isa pang sentro na nasa listahan ng Lakers para sa trade ay si Walker Kessler ng Jazz. Swap sa kontrata ni Dalton, medyo optional yun. Pero hindi alam kung ilang first round picks ang hihingin nitong Utah Jazz sa Lakers. Hindi na rin willing ang LA na mamigay ng first round pick para sa isang big man na malapit sa kalibre ni Anthony Davis. Ang isang player pang kinokonek doon si Jonas Valanciunas na friendly yung contract, respectable center din para lang hindi maging donut yung LA. Dahil ang makakalaban nila sa West yung merong mga legit big man. Ang unang team na makakatapat ng Lakers after ng Luka trade, yung karibal din niyang team, yung Clippers, na susundan naman ang Golden State game sa February 7. Unang binanggit kasing target date para makapaglaro si Luka February 9 versus Indiana Pacers. Pero ayon kay Mark Spears, ang expected na makakalaro si Luka dito sa Lakers ay February 10 versus Utah Jazz sa home court din ng LA or February 12 Jazz pa rin pero after kasi noon All-Star break na. Sa tulad ni Luka, malamang sa home court ng LA itatapat na maglalaro siya. Mas maganda rin kasing intay na yung All-Star weekend para fully recover na talaga si Luka. Ironic lang din kasi na yung tumulong dito sa Lakers at sa Mavericks trade, yung Utah Jazz na wala di umanong kaalam-alam na si Luka pala yung player na kasama sa trade, sila pa yung bibinyag dito kay Luka sa Lakers. Pero at least si Luka merong expected date kung kailan makakabalik. Si Anthony Davis, prior sa trade na yon, sinabing 7 days makakabalik siya sa lineup. Kaso after nung trade dito sa Dallas, biglang hindi na sigurado kung kailan siya makakapaglaro. Either mapaaga or mapatagal. Wala di umanong perfect answer. Ito lang kasi yung tinitingnan doon sa trade na yon. Paano pumayag yung dalawang team sa trade na parehong injury yung player at parehong na-clear ng kanilang medical staff. Ang sinabi kasi sa report kaya hindi sinama si Dalton dahil sa risk na si Luka ay merong drinking at weight problem na pwede naman magkaroon ng solution doon. Saka habang bumibigat si Luka, tumitindi din yung laro. Mas malaki yung risk sa Dallas dahil sa injury prone na si Anthony Davis na ngayon wala pang linaw kung kailan siya makakapaglaro sa Mavericks. Wala na rin balikan ng player yan dahil na-approve na rin ng mga team or medical team nila na merong injury yung dalawang player na tinrade.